Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, lalo na kay Milbert Lesodra, Ariel Branzuela, Abet Batista, at Agnes Alipusa. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1681. Brother York, ano ito? Lumala ang ekspresyon ni Benjamin Lynch. Hindi niya sinasadya na naramdaman na may mali sa espada, ngunit hindi niya masabi kung bakit. Si Harvey York ay sumimangot, pagkatapos ay naningkit ng matagal. Pagkatapos, sinabi niya ng mahinahon, kung nahulaan ko ng tama, ito ay dapat na ang matagal ng artifact mula sa pamilyang Tsuchimikado, ang Demon Sword, Muramasa. Ngunit ang espada mismo ay nawala na sa loob ng edad. Hindi ito dapat narito. Nangangahulugan ito na ang pamilyang Tsuchimikado ay gumagawa ng mga eksperimento dito noon pagkatapos upang muling ma-reforge ang Muramasa gamit ang dugo at kabangisan sa larangan ng digmaan. Ngunit ang pamamaraang ito ng pag-reforging ng espada ay dapat na nabigo. Kung hindi, ang espada ay inalis na ngayon. Walang paraan na narito pa rin. Maraming mga tao ang darating para sa pamilyang Lynch kamakailan. Mayroong isang malaking pagkakataon na sinusubukan nilang makuha ang espada. Si Benjamin at ang iba pa ay nagulat. Walang paraan na maniniwala sila sa mga alamat na tulad nito kung hindi nila ito nakita ng kanilang sariling mga mata. Patuloy na kumapit ang mga mata ni Benjamin. Tahimik siyang nagbigkas, Brother York, paano natin haharapin ang item na ito? Mahinahon na sumagot si Harvey, kung ang mga tao mula sa island nations ay makakakuha nito, hindi natin malaman kung anong uri ng kaguluhan ang kanilang magagawa. Ang pinakamahusay na kurso ng aksyon ay upang sirain ito. Dahan-daang inilabas ni Harvey ang espada na ibinigay sa kanya ni Yona Lynch sa gitna ng kanyang pagsasalita. Kasabay ng tunog ng isang malakas na clang, ang longsword ng Island Nation na mukhang Muramasa pagkatapos ay nahati sa kalahati ng ibagsak ni Harvey ang kanyang espada. Ang pulang likido na may isang napakarumi na amoy ay tumulo mula sa kahoy na gawa sa espada. Kumuha si Harvey ng sulo at itinapon ito mismo sa Muramasa. Ang madilim na usok ay nagsimulang umikot sa lahat ng dako sa susunod na sandali. Kasabay nito, isang kahoy na badge ang biglang bumagsak sa loob ng isang dambana sa tuktok ng Mount Fuji mula sa Island Nations. Isang onmyoji na nakaupo sa gitna ng dambana ay nagbukas ng kanyang mga mata. Isang pahiwatig ng pamumula ang ipinakita sa kanyang mga mata. Ang dugo na kasing dilim ng gabi ay bumulusok sa lahat ng kanyang mga orifice. Gusto niyang magpadala ng salita, ngunit huli na siya. Matapos makitungo sa insidente ng pamilyang Lynch, hiniling ni Harvey kay Yona na ibalik siya sa pamamahinga. Ngunit hindi pinauwi ni Yona si Harvey sa Prague Hotel sa oras na ito. Sa halip ay dinala niya si Harvey sa bahayan ng Fragrant Hill Villa. Ang mga villa ay inilagay sa tabi ng ilog ng Huangpo ng Mordo. Ang tanawin ay kahanga-hanga, at ang terrain ay medyo bukas. Matatagpuan din ang lugar na malapit sa isang high-end na shopping district. Mayroon lamang 10 villa sa buong kapitbahayan. Maliban sa ika-4 na villa na nilaktawan dahil ang bilang ay itinuturing na hindi mapakali, ang villa na may pinakamataas na presyo ay ang ibinigay ni Benjamin kay Harvey. At ang pinakamababang presyo ng villa ay ang ika-11. Siyempre, kahit na ang presyo ng pinakamahusay na villa ay 10 beses na mas mataas kaysa sa pinakamasama, ito pa rin ay isang astronomical na halaga para sa anumang ordinaryong tao. Pumasok si Harvey upang maghanap ng isang silid upang magpahinga pagkatapos manatili para sa isang buong gabi. Kalahating araw ang lumipas kaagad. Halos malapit na itong magising si Harvey. Ibinuhos ni Harvey ang kanyang sarili ng isang baso ng tubig, pagkatapos ay naglaro sa kanyang telepono habang umiinom ng kanyang inumin. Matapos mabigyan ng aral si Aiden Bauer, pareho sina Aiden at Rachel Hardy ay napakabilis sa kanilang mga gawain. Pinaplano na nilang matugunan ang mga mas mataas na sangay ng Mordus Longmen sa araw na iyon.
Ang pinuno ng sangay na si Drew Shelton pinilit na hayaan si Marco Bauer na tumaas sa ranggo at agad na nilumpo ni Aiden. Ang iba pang mga mas mataas na up ay walang pagtutol sa kay Aiden at Rachel na bumuo ng isang alyansa. Si Justin Walker ay gumawa ng isang dahilan upang hindi pumunta sa pagpupulong at nakaiwas sa isang bala. Kumuha siya ngayon ng isang malaking halaga ng mga tao upang maprotektahan siya. Ang sangay ng Mordus Lungmen ay nahahati na ngayon sa dalawang magkakaibang paksyon. Ang lahat ng mga mas batang miyembro ng henerasyon ay sumusuporta kay Rachel, habang ang mga may karanasan ay sumusuporta kay Justin. Inihayag ni Justin Walker sa publiko na si Rachel Hardy ay gumagawa ng mga bagay na patago at walang karapatang maging pinuno ng sangay ng Mordus Lungmen. Lalaban siya laban kay Rachel hanggang sa maging mapait na pagtatapos. Ang pinakamahusay na general ni Justin Walker ay babalik sa Mordo mula sa Walsing. Ang lahat ng mga uri ng balita ay kumalat sa lahat ng dako. Maliwanag na ang sangay ng Mordus Lungmen ay naayos na muling matapos na sumali sa puwersa sina Aiden Bauer at Rachel. Si Justin lamang ang naiwan upang linisin pagkatapos. Hindi ito masyadong mahirap na harapin siya, kapag magkakaroon ng pagkakataon na makitungo kay Justin minsan at para sa lahat, ang buong sangay ng Lungmen mula sa Mordo ay hindi man lang maglakas loob na tumayo laban kay Harvey York. Hindi sigurado si Harvey kung dapat ba siyang maging masaya o malungkot. Ang mataas at makapangyarihang Lungmen ay talagang yumuko sa mababang bilang isang malakas na teritoryo, ang Mordo. Ito ay tunay na nabigo sila, naniniwala si Harvey na hindi rin magiging sanhi ng maraming problema si Justin. Dapat madali siyang pakitunguhan. Nakaramdam ng kaunting gutom si Harvey matapos na magpahinga. Handa siyang maghanap ng kanyang makakain sa labas. Ngunit sa paglabas niya sa pintuan sa harap, tumunog ang kanyang telepono. Ang tinig ni Cynthia Zimmer ay tumunog mula sa kabilang panig ng telepono. Brother-in-law, narinig ko na ikaw ay pumunta sa Mordo, na nagkataon na narito na rin ako. Hindi ka pa ba kumakain? Dapat sumama ka sa akin at dadalo sa isang high-end na party sa gabi ngayong gabi. Sumabog ang tawa ni Harvey. Hindi ka ba nag-film ng pelikula ngayon? Mayroon ka pa ring oras upang dumalo sa mga party sa gabi. Ang isang walang magawa na tono ay maaaring marinig mula sa tinig ni Cynthia. Hindi mo ito nakuha, brother-in-law. Ang paggawa ng mga bagay ay nangangahulugang kailangan kung kumain at uminom kasama ang mga namumuhunan. Ayaw ko talagang pumunta, ngunit kailangan ko kung tatanungin ako ng aking nakatatanda. Kung hindi, hindi ko siya iginagalang. Natatakot ako na maaaring may mali dito. Iyon ang dahilan kung bakit hinihiling ko sa iyo na maging kapareha ko ngayon, brother-in-law. Ngumiti si Harvey. Hindi niya tatanggihan ang kahilingan na nagmula sa kanyang hipag. Nasaan ka ngayon, brother-in-law? Darating ako upang sunduin ka. Natakot si Cynthia na baka tanggihan siya ni Harvey kaya mabilis siya na nag-alok upang makatulong. Pinatong ni Harvey ang kanyang telepono at ipinadala kay Cynthia ang kanyang address. Di nagtagal, isang Porsche 911 ay tumigil mismo sa pasukan ng Fragrant Hill Villa. Bumaba ang bintana ng kotse, na inilalantad ang dalawang bata at magagandang babae. Si Cynthia ay nakaupo sa upuan ng pasahero. Ilang araw pa lamang mula nang hindi magkita ang dalawa, ngunit ang hitsura ni Cynthia at aura ay tila mas nakakaakit kaysa sa dati. Medyo hindi mapakali si Harvey nang mas tumingin siya sa kanya. Ang babaeng nagmamaneho ng kotse ay tila ilang taon na mas matanda kaysa sa kay Cynthia. Napakaganda ng kanyang make-up habang nakasuot ng salaming itim na pang-araw. Kahit na mukhang maganda siya, ang manipis niyang labi ay naging medyo may kahulugan. Tinanggal ng babae ang kanyang salaming pang-araw matapos makita si Harvey. Isang kakaibang hitsura ang sumalampak sa kanyang mga mata para sa isang split seconds. Nakatayo si Harvey sa harap ng villa na may mga ordinaryong damit na parang security guard siya. Parang hindi siya eye-catching. Hindi alam ni Cynthia ang katotohanan ng maligaya niyang ipinakilala sila.
Senior Ebony, ito ang aking kapartner, si Harvey York. Harvey, ito ang aking nakatatanda, si Tamara Ebony. Siya ay isang kilalang tanyag sa buong mundo sa buong industriya ng telebisyon. Siya ang nagtanong sa akin na mag-film ng pelikula. Ngumiti si Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Kumusta, Miss Ebony? Nakita ko ang mga pelikula na pinagbibidahan mo dati. Tumingin si Tamara kay Cynthia na may walang malasakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Cynthia, sigurado ka bang dadalhin mo ang taong ito sa party ng gabi? Dapat mong malaman na mayroong isang malaking pagkakataon para sa iyo ngayong gabi. Kung titingnan ka ng isang namumuhunan, ikaw ay nakatali para sa isang maayos na karera sa paglalayag sa buong buhay mo. Hindi ka ba natatakot na mawalan ka ng pagkakataon ng isang buhay na nagdadala dito? Si Cynthia ay tumawa. Senior, isang mabuting tao si Harvey. Dapat ay nagkaroon ka ng maling impresyon tungkol sa kanya. Naniniwala ako na magkakaroon ako ng mas mahusay na pagkakataon ng tagumpay sa kanya sa paligid. Ngunit kung tutol ka pa rin sa ideya, hindi mo rin ako mapipilit. Maaari kang umalis muna. Pupunta ako sa pamimili kay Harvey. Si Tamara Ebony ay nagyelo sa pagkadinig sa mga salita ni Cynthia Zimmer, pagkatapos ay itinulak ang kanyang salaming pang-araw. Maayos na ito, dahil nais ng prinsesa ang kanyang kapareha sa kanya, hayaan mo na lang siya sa kotse na pumasok ngayon. Ngunit dapat kong bigyan ka ng babala, pupunta tayo sa pinakakilalang lugar ng libangan sa Mordo. Kung siya ay nagdudulot ng isang malaking kaguluhan doon, hindi ako makakatulong. Naturally, ayaw ni Tamara na isama si Harvey. Ngunit dahil natatakot siya na hindi din sasama si Cynthia kung wala si Harvey York, wala siyang pagpipilian kundi ang dalhin siya. Matapos marinig ang pagsang-ayon ni Tamara na dalhin si Harvey, si Cynthia ay pumunta sa likuran ng kotse at umupo kasama si Harvey. Nasimangot si Tamara matapos makita ang tanawin. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip na ang tao na mukhang isang bantay sa seguridad ng Fragrant Hill ay sumusunod lamang sa kay Cynthia sa party ng gabi para sa pagkain pagkatapos matugunan siya mula sa mas manipis na swerte, si Tamara ay naging mas kalmado kaysa sa dati. Siya ay isang security guard lamang. Hindi ito gagawa ng pagkakaiba sa pagdadala sa kanya. Hindi niya mapigilan ang pangunahing karakter ngayong gabi. Nang walang pangalawang pag-iisip, tinapakan ni Tamara ang pedal, at ang sasakyan ay nagmaneho ng mabilis. Pagkatapos ay tinanong ni Cynthia habang nasa kalsada, Harvey, bakit ka nandito sa Fragrant Hill? Aling villa ang tinutuluyan mo? Maaari ba akong manatili sa iyo bukas? Inisip ito ni Harvey, pagkatapos ay sumagot, oo naman. Nakatira ako sa unang villa. Pumunta ka lang kapag libre ka. Matapos marinig ang tungkol sa unang villa, hindi mapigilan ni Tamara ngunit malamig na tumawa. Alam ng lahat sa Mordo na ang villa ay kabilang kay Benjamin Lynch. Ngunit ang security guard na ito ay nang ahas na sabihin na ang villa ay kabilang sa kanya. Dapat ay hindi siya natanggap tungkol sa kanyang mga kakayahan. Walang balak si Tamara na ilantad si Harvey kahit na. Ngumiti siya nang hindi sumasagot sa sinuman, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtapak sa pedal. Kalahating oras ang lumipas, dumating ang Porsche sa Paramount. Ang Paramount ng Mordo ay isang malaking lugar ng libangan mula pa noong unang panahon. Sinasabing ang pinakamataas na pamilya ng Mordo, ang pamilyang Jean, ay lihim na nagpapatakbo ng negosyo. Ang Paramount ay may napakataas na rate ng pagkonsumo. Ang isang simpleng baso ng tubig ay nagkakahalaga ng daan-daang dolyar. Mga restaurant, sinihan, ay maluho na matatagpuan din ang mga shopping center doon. Ligtas na sabihin na ang lahat ng kasiyahan ay nakapak na sa lugar. Ang isang lugar na tulad nito ay itinuturing na isang tunay na money squandering den para sa mga taong nabubuhay ng marangyang buhay. Ang parking ng kotse ay napuno din ng mga mamahaling tatak. Ang mga ordinaryong tao na nagmamaneho ng mga kotse na may mga tatak tulad ng Audi, BMW, at Mercedes ay hindi man lang maglakas loob na magpark dito.
Ang lugar ay napuno ng mga kotse tulad ng Porsche at Maserati. Lumabas si Harvey sa sasakyan at naningkit habang tinitingnan ang 5 palapag na matataas na gusali. Medyo interesado siya sa lugar. Sinabi ng mga alingawngaw na maliban sa pamilya sa Mordo, ang Island Nations ay may hawak din na shares para sa lugar. Inisip ni Harvey na maaari niyang makakalap ang ilang impormasyon na darating dito. Sa kabilang banda, nakita ni Tamara si Harvey na nakatitig sa Paramount nang hindi man lang kumikislap na parang siya ay isang bagbog sa bansa na hindi pa napunta sa lungsod dati. Pagkatapos, hindi niya maiwasang mapalabas ang isang ngiti na puno ng pagkasuklam. Tulad ng inaasahan mula sa isang security guard. Magaling siyang magpanggap habang nasa sasakyan pa siya, ngunit dapat na siya ay nadulas pagkatapos na makarating sa isang tunay na lugar na may mataas na kalidad. Naramdaman na ni Tamara na baka hindi naging boyfriend ni Cynthia noon, ngunit sigurado siya sa kanyang mga hinala pagkatapos nito. Ang isang security guard lamang ay hindi nababagay kay Cynthia pagkatapos ng lahat. Nang walang anumang pangalawang pag-iisip, si Tamara pagkatapos ay pinayuhan si Harvey ng isang napakahusay na tono, "Harvey, pupunta kami sa isang napakataas na lugar sa lalong madaling panahon. Marami kaming gastos doon. Ngayong gabi ay ang kaarawan ng aking matalik na kaibigan, si Kate Walker, na anak din ng pinuno ng sangay ng Mordo na si Stephen Walker. Siya ang nag-imbita sa amin sa kanyang party sa kaarawan. Si Kate ay itinuturing na lubos na tanyag na tao. Ang mga prinsipe at batang masters ng Mordo, maraming mga kilalang tao at direktor ang dadalo din. Huwag magdulot ng kaguluhan kapag nasa loob ka. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Wala akong mga opinyon mula pa na nais ni Cynthia Zimmer na ilabas ka upang makita ang mundo, ngunit huwag pukawin ang problema. Maghanap ng isang lugar upang maupo at kumain pagkatapos mong makapasok sa bulwagan. Si Cynthia at ako ay may mga taong makikisalamuha. Wala kaming oras upang samahan ka. At mangyaring maging isang maliit na nakalaan. Kung kumain ka tulad ng isang gutom na lobo, masisiyahan ka. Mapapahiya ako kung mangyari iyon. Matapos marinig ang mapangahas na pang-aapi ni Tamara Ebony, ngumiti si Harvey nang hindi binuksan ang kanyang bibig habang nagpapakita ng walang malasakit na ekspresyon. Kung hindi ito para sa kay Cynthia, mas gugustuhin niyang pumunta sa ibang lugar. Tama, isa pang bagay, maaaring dumating dito ang Young Master Hulk kahit anong minuto ngayon. Kapag nakita mo siya, mangyaring panatilihin ang iyong distansya mula sa kay Cynthia. Nagmamahal siya kay Cynthia sa unang paningin. Iyon ang dahilan na kung napakalapit mo kay Cynthia, baka mabaliw lang siya at mawala sa iyo. Batang Master Hulk, hindi sinasadyang tinanong ni Harvey, pagkatapos ay tumingin kay Cynthia. Inilabas ni Cynthia ang kanyang cute na maliit na dila, pagkatapos ay tahimik na bumulalas, "Brother-in-law, huwag magalit sa akin." Ang pangalan ng batang master ay si Brian Hulk. Siya ay mula sa isa sa mga pamilyang first-rate ng Mordo. Sinabi niya sa akin na nahulog siya para sa akin sa unang paningin at nais na mamuhunan sa akin matapos na makita ako ng ilang araw na ang nakakaraan tulad ng isang baliw na tao, ngunit hindi ako interesado sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling ko sa iyo dito upang magpanggap na aking kasintahan sa gabi. Si Harvey ay walang pagsasalita. Ang kanyang hipag ay mahusay sa pangkalahatan, bukod sa katotohanan na siya ay masyadong maganda, na nakakaakit sa maraming mga lalaki sa paligid niya. Tama, wala si Brian sa tuktok ng listahan, ngunit mayroon siyang magandang relasyon kay Terry Smith. Si Terry ay kabilang sa pamilyang Smith. Siya ang bunso sa pamilya at isa sa 6 na prinsipe ng Mordo. Brother-in-law, hindi ka na-intimidate ngayon, di ba? Kalmadong sumulyap si Harvey sa kay Cynthia, pagkatapos ay inabot ang kanyang kamay upang tapikin ang kanyang noo. Si Cynthia ay nag-ungol habang nagpapakita ng isang walang magawa na ekspresyon. Sabihin mo lang kung hindi ka natatakot,
hindi mo na kailangang pilitin ang iyong kamay o kahit ano. Nasimangot si Tamara matapos makita si Harvey ang ginawa niya. Ngunit nang makita na wala namang ginawa si Harvey na tumatawid sa linya, walang sinabi si Tamara dahil natatakot siya na umayaw si Cynthia. Sinubukan ni Tamara na magsalita ng mahinahon, "Alright," tumungo sa loob. Tandaan, huwag gaanong makikipag-usap, o mag-iikot sa lugar. Hinayla ni Tamara ang kamay ni Cynthia at lumakad sa Paramount habang nasa gitna ng kanyang pagsasalita. Hindi inakala ni Harvey ang saloobin ni Tamara at sumunod sa likuran nila. Kasabay nito, pinoproseso din niya ang ilang mga kagiliw-giliw na impormasyon. Ang prinsipe ng pamilyang Smith, si Terry Smith, at ang prinsipe ng pamilyang Jean, si Lucas Jean. Kung maswerte si Harvey, na mabubuli siya ng 2 sa 6 na prinsipe ng Mordo. Di nagtagal, dinala ni Tamara ang 2 sa bulwagan sa ikatlong palapag. Pagkatapos ay mabilis siyang nabigla, "Harvey, humanap ka na ng makakain. Kailangan ko si Cynthia na ayusin ang aming pampag-anda." Hinayla ni Tamara si Cynthia matapos siyang magsalita. Si Cynthia ay tumawa, pagkatapos ay nilagdaan si Harvey upang makipag-usap sa telepono nang siya ay kinaladkad upang ayusin ang kanyang pampag-anda. Marami sa mga namumuhunan na direktor, at mga kilalang tao na nagpapakita, pagkatapos ng lahat. Iyon ang dahilan kung bakit pinagbigyan din sila ni Cynthia. Nais niyang magtagumpay siya sa isang karera na hinabol niya. Wala nang sinabi si Harvey. Dahil si Cynthia ay mananatili sa Paramount, tiyak na lalabas si Harvey sa oras kahit ano paman. Siya ay mausisa na tumingin sa paligid ng bulwagan. Ang lugar ay itinayo gamit ang klasikal na arkitektura ng Euclidean. Ang buong palapag ay binuksan, at malawak ang lugar. Ang balkonahe bukod, halos 100 tao ay maaari pa ring magkasya at kumilos sa bulwagan. Mayroong ilang mga makitid at mahabang mesa sa bulwagan. Ang alkohol, dessert, at prutas ay ipinapakita sa tuktok ng mga lamesa. Ang mga chef ay nakita na abala sa likod ng bukas na kusina. Ang mga lutuing silangan, kanluranin, at hapon ay makikita na inihanda doon. Maraming mga libangan sa sulok ng bulwagan din. Medyo maraming tao ang nagsasaya habang gumagawa ng maraming ingay doon. Ang lahat ng mga taong iyon ay mga gwapong lalaki at magagandang kababaihan na nagsusuot ng kamangha-manghang damit. Kabanata 1685. Ang buong bulwagan ay tila maluho habang nakaistilo sa parehong oras. Ito ang paboritong lugar para sa bawat solong malaking karakter mula sa Mordo upang makihalubilo. Ngunit si Harvey York ay hindi interesado sa mga taong iyon. Hindi man niya may istorbo ang pagkuha ng pangalawang sulyap nang makita niya ang mga kilalang tao na pamilyar sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang plato at nagsimulang kumain. Nagugutom si Harvey sa buong araw. Masarap akong magkaroon ng ganoong malaking pagkain doon. Makakatipid ito ng maraming oras na kukuha sa kanya na naghahanap ng pagkain sa labas. "Bakit ka nandito?" Sakto nang si Harvey ay nilalantakan ng 3 steaks, isang kakaibang tono mula sa tinig ng isang tao ay sumigaw sa likuran ni Harvey. Tumalikod si Harvey at nakita ang isang pambabae na nakasuot ng isang checkered na suit at salamin na may ginto. Sinukat niya si Harvey. Ibinaba ni Harvey ang isang T-bone pabalik sa plato, pagkatapos ay pinunasan ang kanyang bibig. "Sino ka? Kilala ba natin ang isa't isa? Sinusubukan mong magpapanggap, bata. Hindi ako makapaniwala na natagpuan mo ang iyong paraan dito pagkatapos na kumapit sa pamilyang Malone para sa pagkain." Malamig na bumulalas ang ibang tao. Oh, ikaw ay si Young Master Walker." Naalala ni Harvey kung sino ang tao na ito. Ito ay walang iba kundi si Stephen Walker mismo. Halos walang pangmatagalang impresyon si Harvey sa taong ito. Ngunit kahit papaano ay malinaw niyang naalala si Harvey. Matapos sukatin si Stephen, mahinahon na tinanong ni Harvey, mayroon bang mali? Isang bagay na mali. Pinakawalan ni Stephen ang isang masamang tawa.
Nawalan siya ng reputasyon dahil sa huling oras ni Harvey at hindi siya makahanap ng isang pagkakataon upang makaganti mula noon. Pagkatapos ay sinukat niya si Harvey at tinanong ng malamig, "Hayaan akong tanungin ito, paano ka nakarating dito? Maaari bang maging isang bobo ang isang bansa na tulad mo kahit na dito? Ako na pumupunta rito ay walang kinalaman sa iyo." Inisip ni Harvey ang kanyang sariling negosyo at kumuha ng lobster. "Itinayo mo ba ang Paramount? O inayos mo ang party sa gabi? Nagrente ka ba sa buong bulwagan? Ngunit sa pagtingin sa iyo, hindi sa palagay ko magagawa mong magrenta ang tulad ng isang high-end hall, o sa palagay ko mayroon kang mga koneksyon at kakayahan upang ayusin ang party. Ang bawat tao'y isang customer dito. Kumain kung nais mong kumain dito, at lumabas kapag tapos ka na. Bakit mo pinapahalagahan kung bakit ako naririto? Wala ka ng kinalaman dito." "Ikaw," hindi masabi ni Steven ang isa pang salita sa purong galit. Ang kanyang buhay ay nasa isang masamang pagtakbo sa mga nakaraang araw. Napahiya siya kay Harvey dito habang nawala ang kanyang mga tagasunod kasama ang kanyang potensyal na asawa. Pagkatapos ay agad niyang inilagay ang lahat ng sisihin kay Harvey. Hinawakan ni Steven ang kanyang mga ngipin at malamig na bumulalas. Makinig ng mabuti, si Lady Kate Walker mismo ang nag-ayos ng party na ito. Ako ang kanyang mas matandang pinsan, syempre may karapatan akong mag-alala tungkol sa mga probinsyano na dumalo sa kanyang party para sa ilang mga lihim na motibo. Nais kong malaman ngayon kung sino mismo ang nag-imbita sa iyo dito. At huwag kang maglakas loob na sabihin ito mismo sa kay Lady Walker. Parehong yun ay mula sa dalawang magkakaibang mundo. Ang isang probinsyano ng bansa ay hindi makakakuha ng paanyaya sa isang prinsesa." Pagkatapos ay sumagot si Harvey, "Excuse me, ayaw kong sabihin sa iyo. Sasabihin ko rin ang parehong bagay. Ang ilang mga bagay na hindi mo lang nararapat na tanungin, at ilang mga bagay na hindi kaangkop sa puwit." Tumalikod si Harvey at pumihit pagkatapos niyang magawa ang pakikipag-usap. "Ikaw." Ang mga mata ni Steven ay kumibot sa galit. Nais niyang bugbugin si Harvey sa isang napakasama. Ngunit siya mismo ang nagsabi na isa siyang sibilisadong tao. Nagpunta siya upang maghanap ng ibang tao matapos niyang iiho ang kanyang mga ngipin. Mas gugustuhin ni Steven na yabagin ang isang tao sa kamatayan kaysa iwanan lamang siya ng buhay. Nagpatuloy si Harvey sa paghahanap ng pagkain habang may hawak na isang plato nang hindi man lang iniisip si Steven. Kahit na ito ay isang lugar ng pagtitipon, hindi maraming mga tao ang talagang naghahanap ng pagkain tulad ni Harvey. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nakakuha ng maraming pansin mula sa ibang mga tao. Di nagtagal, lahat ay nakatingin sa kay Harvey habang nagbubulungan sa bawat isa. Ang ilang mga kababaihan ay tumingin sa kay Harvey ng may panunuya.